magpakatotoo lang siya kay Kim. Kasi yung sinabi niya na ngayong 2026 ay may pangako siya kay MJ Felipe. Kung ano yung pangako niya ay ngayon natin malalaman through MJ Felipe. Kaya nga medyo naiinip-inip na rin po ako. Ano kaya yung sasabihin ni Paolo Avellino? And sabi niya ready na siya sa 2026, di ba? Sagutin lalo na yung katanungan tungkol sa pag-ibig. Medyo napaisip-isip ako kung ano yun. Marahil nga kaya hindi pa nagsasalita si Paolo ay mayroon po siyang kasunduan. Take note, sinabi ni Paolo wala siyang tinatago, pwera na lang kung may napagkasunduan. So siguro ay sa 2026 na pagkasundo ng umamin, kaya ito na yung panahon na yon. Kung ano man ang aaminin nila Kim and Paolo, abangan natin. Nila Kim and Paolo talaga hindi. Yung aaminin niya kay MJ, yun ang abangan natin kung tungkol saan. Samantala, sabi naman ni Miss Mila Carillo, Ma'am, katapos tirahin ng fans ni Janine ang Kim Pao, ngayon gusto nila na pagsamahin ang Kim Pao at Janine. Sabi nila maraming fans ang tumatangkilik sa Janine na yan. Bakit pagsasamahin pa nila? Dapat kung malakas si Janine, sana solo lang. Dahil ang kalakasan sa takilya, magkakagulo ang fans kung pagsamahin ng Econin at Kim Pao sa loob ng sinehan. Kasi sa labas, mainit ang Janine sa Kim Pao. Gusto nila maipartner si J.K. Paolo. Pero, ismiran lang. Yan. Dapat kanya-kanya. Kung kaya ng J na iangat ang movie, solo na lang sila ni Eco. Diyan mapapatunayan kung sino ang maraming fans. Ang pag-supportive na tagahanga, gusto namin solo. Baka magkasabunutan pa yan. Wow, ang gulo. Gusto namin solo na lang ang Kim Pao. Masaya kami. Nandito lang kami sa paligid, nakasubaybay lagi sa Kim Pao. Support, a blessing lang kami hanggang dulo. Grabe naman sa magkasabunutan. Ano yon? Sana naman hindi umabot sa ganoon, 'di ba? Ang fan wars, yung tipong sa sobrang gulo sa labas ng sinihan ay hindi na magkakaintindihan. Magkakagulo at mag-aaway. Ayan. Lumugar din naman po tayo at mahiya sa ating mga idols, hindi ba? Pakasama naman kung magpapakita tayo ng attitude. Nakakahiya kina Kim and Paolo. Kim Pao pa man din. Anyway, dumako tayo ngayon dito sa pag-uwi ng maaga ni Paolo Avellino. Yes, maaga pong umuwi si Paolo Avellino sa event sa Cebu na kanyang pinuntahan, ang Sinulog 2026. Ayan nga po ang update kay Pao. Back to Manila agad si Pao. Hindi po siya nagtagal sa Cebu. Ayun pa nga po sa chika, mayroon pang after party. Meron pa daw pong party. Pero si Pao hindi na nakiisa doon. Talagang trabaho lang ang kanyang pinunta. Ayan, hindi na rin siya nakainuman, party pa. Abi dito ay nagkasiyahan pa sila last night. As I expected, Pao went home ahead. Hindi naman talaga siya nagtatagal lagi kapag tapos na ang kanyang work. Pagtapos na ang work niya. As usual, nga na naman at basag ang haters including some of na Kim Pao daw sila pero laging nega mag-isip at judgmental kay Paolo. So ayun na nga sinasabi ko tong nakaraan. Naku, wag na kayong nega kay Pao just because hindi kasama si Kim doon. Eto't maaga naman po siyang umuwi. And masasabi natin na pahiya po ang mga bashers ni Kimi. Ayan, pahiya po ang mga bashers kay Paolo sa ginawa po niyang pag-uwi agad. Kasi lahat ng mga parata kay Paolo na ganto ganyan kinain lang din nila. Kasi si Pao napaka-loyal kay Kim, hindi po nagtagal doon. Talaga umuwi po agad siya sa kanyang Chinita Princess. Huy!
Ang kanyang pag-uwi ng maaga, agad-agad na pag-uwi ay isa lamang pong patunay kung gaano ka-loyal si Kimi, gaano siya ka-loyal kay Kimi. Yung tipong pwede naman siya, 'di ba? Malaya siya, malayo siya. Pwede niyang gawin lahat ng gusto niya, pero hindi. For the uwi agad ang person. For the uwi agad si Papi. Ayan, 'di ba? Ayan. Umuwi agad si Paulo, haha, not a party boy, si good boy. Ewan na lang mga yan, mga pasimpleng tirada nila kay Pau eh. Umiiwas din kasi si Pau sa mga inuman. Ayaw niya talagang maglalasing. Nakakakilig talaga ang balitang Paulo Avellino pinagpahinga si Kim Chiu, kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit kinilig ng todo ang mga fans, lalo na ang Kim Pao supporters. Sa unang tingin, simple lang ang eksena, pinagpapahinga lang si Kim. Pero kung susuriin, malalim ang dating nito sa emosyon ng mga tao. Sa mundo ng showbiz na punong-puno ng pressure, puyat at walang tigil na trabaho, bihira ang makakita ng isang taong inuuna ang kapakanan ng iba kaysa sa trabaho o exposure. Dito pumapasok ang imahe ni Paulo, isang lalaking mahinahon, maalaga at marunong umintindi sa limitasyon ng taong mahalaga sa kanya. Marami ang nakapansin na si Kim ay kilala bilang masipag at halos hindi tumatanggi sa trabaho. Kaya kapag may isang taong nagsabi sa kanya na, magpahinga ka muna, ibang klase yon. Para sa fans, hindi lang ito sweet gesture, isa itong anyo ng tunay na malasakit. Ibig sabihin, may taong handang sumalo, magbantay, at magpaalala na tao lang din siya na napapagod. Dagdag pa rito, lalong kinilig ang publiko dahil hindi ito pilit o pa-showbiz. Walang engranding announcement, walang scripted na galaw. Natural lang. At minsan, dun mas mararamdam ang sincerity. Kaya tuloy ang dating sa fans, kung ganito siya kaalaga na yon, paano pa kaya sa totoong buhay? Hindi rin maikakaila na ang ganitong kilos ay nagpapalakas lalo sa Kim Pao narrative na hindi lang ito tungkol sa kilig, kundi tungkol sa respeto, pag-unawa, at emotional safety. Para sa maraming fans, ito ang klase ng relasyon na hinahangaan, tahimik pero ramdam, simple pero totoo. Sa huli, ang reaksyon ng fans ay hindi lang dahil sweet ang balita, kundi dahil nakikita nila ang isang uri ng pagmamahal na bihira, yung hindi kailangang ipagsigawan pero malinaw sa gawa. At kung ganito palagi ang mga eksenang lumalabas, siguradong lalo pang dadami ang kikiligin at maniniwala sa Kim Pao. Ang simpleng kilos na pinagpahinga ni Paulo si Kim Chiu ay may malalim na mensahe. Ipinapakita nito na hindi lang trabaho o image ang iniisip niya, kundi ang kalusugan at kapakanan ni Kim Chiu bilang tao. Sa industriyang sanay sa puyatan at tuloy-tuloy na ratrat ng commitments, ang may taong magsasabing, magpahinga ka muna, ay bihira at mahalaga. Nakikita rin dito ang pagiging maalaga at responsable ni Paulo. Hindi ito yung kilig na pa-showbiz lang, kundi yung uri ng concern na tahimik pero ramdam. Kaya natural lang na kiligin ng fans dahil ang ganitong aksyon ay sumasalamin sa respeto at malasakit, hindi lang sa harap ng kamera, kundi pati sa likod nito. Para sa mga taga-suporta ng Kim Pao, ang balitang ito ay nagpapatibay ng paniniwala na may espesyal na ugnayan ng dalawa. Hindi man nila tahasang sabihin ang estado ng relasyon, ang mga kilos nila ang nagsasalita. At minsan, mas malakas pa yon kaysa sa anumang pahayan. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay magandang halimbawa ng healthy na samahan kung saan may pag-aalaga, pag-unawa at pagpapahalaga sa pahinga at well-being. Hindi lang nakakakilig, kundi nakakagaan din ng loob. Ang balitang Paulo Avellino, pinagpahinga si Kim Chiu ay hindi lang basta kilig news. Para sa marami, isa itong larawan ng malasakit na bihirang makita, lalo na sa mundong ginagalawan nila. Si Kim ay kilala bilang isang artista na halos hindi humihinto, sunod-sunod na projects, taping, hosting, events. Sanay ang publiko na makita siyang palaging nakangiti at game sa lahat, kahit halatang pagod na.
Kaya nang lumabas ang balita na may isang taong nagpaalala sa kanya na magpahinga siya, ibang klase yun. Para sa fans, hindi lang ito sweet gesture, isa itong anyo ng tunay na malasakit. Ibig sabihin, may taong handang sumalo, magbantay, at magpaalala na tao lang din siya na napapagod. Dagdag pa rito, lalong kinilig ang publiko dahil hindi ito pilit o pa-showbiz. Walang engranding announcement, walang scripted na galaw. Natural lang. At minsan, dun mas mararamdam ang sincerity. Kaya tuloy ang dating sa fans, kung ganito siya kaalaga ngayon, paano pa kaya sa totoong buhay? Hindi rin maikakaila na ang ganitong kilos ay nagpapalakas lalo sa Kim Pao narrative na hindi lang ito tungkol sa kilig, kundi tungkol sa respeto, pag-unawa, at emotional safety. Para sa maraming fans, ito ang klase ng relasyon na hinahangaan, tahimik pero ramdam, simple pero totoo. Sa huli, ang reaksyon ng fans ay hindi lang dahil sweet ang balita, kundi dahil nakikita nila ang isang uri ng pagmamahal na bihira, yung hindi kailangang hipagsigawan pero malinaw sa gawa. At kung ganito palagi ang mga eksenang lumalabas, siguradong lalo pang dadami ang kikiligin at maniniwala sa Kim Pao. May ilan pang mahalagang puntos na pwedeng idagdag sa balitang ito na mas lalong nagpapalalim ng kahulugan nito. Una, pwede itong tingnan bilang senyalis ng maturity sa parehong panig. Hindi lahat ng relasyon, totoo man o hindi, ay umaabot sa antas na may kakayahang magsabing, huminto ka muna, alagaan mo ang sarili mo. Ibig sabihin, may tiwala at respeto sa isa't isa. Hindi madaling magpahinga ang isang taong sanay magtrabaho ng tuloy-tuloy tulad ni Kim, kaya kung nakinig siya, malinaw na may bigat ang opinyon ni Paulo sa kanya. Ikalawa, ipinapakita rin ng balitang ito na nagbabago na ang pananaw ng mga artista at ng publiko pagdating sa trabaho at pahinga. Noon, ipinagmamalaki ang puyat at pagod. Ngayon, mas pinahahalagahan na ang mental health at well-being. Sa ganitong konteksto, nagiging positibong halimbawa sina Kim at Paulo na pwedeng maging successful pero marunong ding magpahinga. Ikatlo, para sa mga fans, lalo na ang Kim Pao supporters, ang ganitong balita ay nagpapatibay ng paniniwala na may espesyal na ugnayan ng dalawa. Hindi man nila tahasang sabihin ang estado ng relasyon, ang mga kilos nila ang nagsasalita. At minsan, mas malakas pa yon kaysa sa anumang pahayag. Sa kabuuan, masasabi kong ang balitang ito ay magandang halimbawa ng healthy na samahan kung saan may pag-aalaga, pag-unawa at pagpapahalaga sa pahinga at well-being. Hindi lang nakakakilig, kundi nakakagaan din ng loob.